Si Antonio D. Lacsa sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat bilang si Tony Ferrer. Siya ay isa sa mga premyadong aktor, direktor at producer sa kanyang kapanahunan. Buhat sa bayan ng Macabebe sa probinsya ng Pampanga, siya ay isinilang noong ika-12 ng Hunyo taong 1934. Hindi na sila bago sa larangan ng industriya dahil ang nakatatandang kapatid ni Tony ay si Espiridion Lacsa na isa ring producer sa Tagalog Ilang-Ilang Pictures at EDL Productions. Nagsimula siya sa pelikulang Kilabot sa Barilan kung saan nakasama niya sina FPJ at Saldi Shornac noong taong 1960. Naging supporting roles naman ang kanyang ginawa ng mga sumunod na taon para sa mga digmaang pelikula na Tigreng Tagabukid at Suicide Commandos noong taong 1962. Muli siyang nagbida bilang si Marcong Bagsik noong 1964 na nakatambal naman si Miss Divina Valencia. Pero higit sa lahat ng ito, sa mga panahon ding ito ng dekada 60, panahon ng mahumaling ang mundo sa noon ay sikat na serye ng mga pelikula ni James Bond sa Hollywood. Marami sa mga kanluraning bansa ang umiidolo kay Agent 007 na kanyang karakter. At nang may palabas ang ikatlong serye ng pelikula na Godfinger noong taong 1964, hindi na nga lalo halos magkamayaw ang lahat ng mga tagahanga sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdating naman dito sa Pilipinas, hindi bababa sa 20 ang naglabasang mga pelikula na may kaparehong tema ang nagawa sa loob lamang ng 2 taon. Andyan sina Eddie Rodriguez na kalimitan ay dinidirect ni Sergio Santiago at nandyan din si Albert Alonso na gumanap pa bilang si Agent 69 at kung sino-sino pa. Pero ang pinaka naging popular sa kanilang lahat ay si Tony Falcon bilang si Agent X44 na sa sobrang kasikatan ay umabot pa ito hanggang sa ika-21 serye ng mga pelikula, kaya't walang kaduda-duda na si Tony Ferrer o si Tony Falcon bilang Agent X44 ang nag-iisang James Bond ng Pilipinas. Paanong hindi? Hindi lang sa paggamit ng armas at iba't iba pang mga sandata ang tinataglay ni Agent X44. Dahil si Tony Ferrer sa totoong buhay ay isa lang sa tatlong bihasa pagdating sa martial arts, kahanay sina Bernal Villesa at Roberto Gonzales noong kanilang kapanahunan. Nalubhan namang bibihira lang taglayin ng mga aktor, kaya showcase na showcase palagi ang kanilang mga action scene sa mga pelikula. Maliban sa X44, nakilala din si Tony sa mga martial arts movies kagaya ng Captain Karate, The Karate Kid, The Black Belt Phantom, King of Karate, ay ilan lang sa dose-dose ng kanyang pinagbidahan. Si Tony Ferrer ay minsan na ring naging Philippine Karate Champion. Miyembro din siya ng Karate Brotherhood of the Philippines o KBP na pinamumunuan ni Meliton Geronimo na kalaunan ay naging bantog bilang si Mayor Latego ng Baras, Rizal. Ang team nilang ito ang kumakatawan sa bansang Pilipinas para sa Asian Karate Tournament at sa iba pang mga torneo sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa kanyang abilidad, napasama din si Tony sa ilang mga international na pelikula kagaya ng The Vengeance of Fu Manchu kasama si Christopher Lee noong taong 1967, Costa Nostra Asia 1974, Blind Range 1978 at iba pa. Samantalang hindi kumpleto ang kanyang karera kung walang pagkilala na sa kanya'y ipagkakaloob. Naging best actor si Tony Ferrer para sa pelikulang Sapagkat Sila'y Aming Mga Anak noong taong 1970 mula sa Quezon City Film Festival, kung saan naman nakasama niya sa pelikulang ito ang mga premyadong aktres na sina Butch Anson Roa at Vilma Santos. Naging nominado din siya sa PAMAS Best Actor Awards para sa pelikulang Sabotage ni Agent X44 noong 1966. Taong 1971 sa pelikulang The Golden Child, nakapareha niya dito ang noon ay naging mutya ng Pilipinas na si Alice Crisostomo, kung saan nakatuluyan niya at napangasawa pa niya ito pagkalipas ng 1 taon. Nagkaroon sila ng 2 anak ngunit naghiwalay din kalaunan. Nagkaroon din siya ng anak sa aktres na si Imelda Ilanan. Sa katauhan,
ni Maria Cecilia de la Cueva Lacsa o mas nakilala nating lahat bilang si Maricel Lacsa. Isa pa kay Pinky Poblete at sa non-showbiz na naging kapareha. Samantalang lumabas naman sa lipi ni Tony Ferrer ang ilan pang mga taga-showbiz kagaya ni Donnie Pangilinan, Hana, Benjamin, Ala at Sulana Pangilinan. Nagpatuloy pa siya sa paggawa ng mga aksyong palabas sa kabuuan ng dekada 70 at sa pagpasok ng 1981, nagsimula na siyang mag-direct at gumawa ng mga sariling pelikula. Siya ang nasa likod ng musical film na Legs Katawan Babae na pinagbidahan ng noon ay sikat na disco group na Hagibis. At ang ilan pa sa mga ma-aksyong pelikulang nagawa niya ay ang Walang Ititirang Buhay, Chinatown sa Kuko ng Dragon, Isang Bala, Isang Buhay, Bukas Tatakpan Ka ng Dyaryo, Aguinaldo, Adan Lazaro, at napakarami pang iba hanggang sa unang bahagi ng taong year 2000. At ang huli ay ang pagkakaroon niya ng special na partisipasyon para sa comedy remake ng Agent X44 ni Bong Navarro noong 2007. Si Tony Ferrer ay nakagawa ng higit 200 pelikula sa kabuuan ng kanyang karera. Pagkatapos nun ay hindi na siya masyadong nagpapakita sa publiko at unti-unti nang ginawang pribado ang kanyang buhay dahil na rin sa tumatandang edad. Ginugugol na lang niya ang kanyang oras para sa kanyang pamilya kung saan nakilala siya bilang isang huwarang tatay sa kanyang mga anak at mapagmahal na lolo sa kanyang mga apo. Siya ay bumalik na kapiling na may likha noong ika-23 ng Enero nito lang 2021 habang siya ay nasa kanyang tahanan sa Pasig dahil na rin sa sakit sa puso at komplikasyon sa diabetes. Si Tony Ferrer o si Tony Falcon, Agent X44 na binansagang James Bond ng Pilipinas ay pumanaw sa edad na 86 na taong gulang. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!